G. Okay, good afternoon, everyone. We will start the introduction of the mechanics of materials. So, sa mechanics, this is the branch of mathematics or yung mechanics of material, branch siya ng mechanics wherein we are studying more on sa internal part ng ating element, ng ating structure. So, on contrary, kung ano yung ginagawa natin sa statics, ano ba ang concern natin sa statics? Kung mayroon kang truss, okay, you have this truss, ang gusto mong malaman, ano yung reaction. Parang ganun ang focus ng statics. Ano yung reaction? Kumbaga, ano yung force na ine-exert nitong truss na to, yung triangle na yan, doon sa support kung saan siya nakapatong. Yun ang ating gustong malaman. But for the mechanics, ang focus naman natin ngayon is not what yung nangyayari o kung ano yung nangyayari sa structure natin, but kung ano yung effect, no? Ano yung effect ni force sa loob. For example, pinutol natin ito dito, not literally. Kinat natin siya, and then, syempre, kapag kinat mo, may expose yung loob. Makikita mo yung cross-sectional area. Ano ngayon yung effect doon sa area mo? Doon tayo nakafocus. Okay? Magde-deform ba siya? May mararamdaman mo siyang stress? But before we dive deep dun sa part na yun, balikan natin yung mga natutunan ninyo, hopefully, sa statics or sa mechanics of rigid bodies. Remind natin or recall natin, meron tayong dalawang forces. Nandyan yung tinatawag na surface forces. As the name implies, ito yung forces that act at the surface na kung saang body man siya kapatong nakalagay. Kumbaga, it happens directly to the surfaces of bodies in contact with each other. Kung ikaw, example, nakatayo ka sa isang floor or sa isang tabla, sa isang beam, yan, ito yung makikita mo. Pero kung mechanics ang pagbabasihan natin or kung titingnan natin yung situation na to sa lens ng mechanics, ano ang ginagawa mo? Yung paa mo nag-exert ng force doon. Yung dalawang paa. Nag-exert siya ng force doon sa beam. These forces, they are concentrated on one point. Kaya ang tawag natin sa mga ganung forces, concentrated force. Naka-apply yun, naka-concentrate. Lahat ng bigat mo, and isinalin mo sa paa mo, and yung paa mo, itin-transfer yun sa kung saan ka nakapatong. Okay? Tinatawag din natin yung concentrated force as a point load. Diba? Kasi nakalagay lang siya sa isang point. Another type of surface forces is yung linear. For example, naglagay ka dito ng maraming sako ng bigas. Diba? Pantay-pantay, pare-parehas yung bigas. Ideally, sabihin natin. Ano ngayon ang mangyayari sa weight ng bigas? Diba? Madi-distribute siya ngayon all throughout. Hindi necessary na pare-parehas yung weight. Ang importante, ma-realize mo na hindi siya naka-concentrate. Para kabaliktaran na na-concentrated. Siya ay linearly distributed. Naka-distribute yung load mo sa isang line. So, ang tawag natin doon, distributed load. Merong load na uniform, pare-parehas, uniformly distributed load tawag. Pag hindi, ito non-uniform, diba? Okay? Yan ay surface forces, meron din tayong tinatawag na body force. Si surface force, nakikita mo kung paano siya nag-act. Diba? Nakikita mo yung paa mo, nakapatong sa beam. Nakikita mo yung mga bigas nakapatong sa lupa. Nakikita mo yung sasakyan dumadaan sa bridge. Pero yung body force, wala siyang physical manifestation. It's there, pero hindi mo nakikita na directly naka-apply siya sa'yo. Tinutukoy natin dyan, yung pinaka-common na, huwag na tayo magpapalalimin pa yung weight natin, yung self-weight. We know na meron tayong mass,
alam natin na may force yung ating bigat, yung ating timbang, pero hindi natin nakikita. And commonly, hindi yun siya tulad nung nangyayari sa surface force na kung saan yung point in contact doon siya nag-act. For example, doon sa surface force, kung nasaan yung dulo ng paa mo, doon yung force, yung loading. Pero sa body force, diba? Okay? Hindi mo titingnan kung saang banda nakakonect o naka-apply yung force sa figure because si body force o yung weight natin, lagi yan nag-act sa center of gravity. So hopefully, marunong na kayong kumuha ng centroid dahil in general sense, kapag hindi ini-indicate sa problem kung nasaan ang center of gravity, automatic nandoon siya sa centroid. Okay. Automatic sa centroid mo siya 7. ilalagay. 7 na. Okay, so tandaan nyo na, ang weight and mass, lagi nasa center of gravity, lagi nasa centroid. Applicable yan all throughout. Dalhin nyo na yung concept na yan hanggang graduate kayo, hanggang mamatay kayo. Okay? Si weight nasa center of gravity. And before we actually proceed, balikan din natin yung mga connection or specifically yung mga reactions na dapat alam mo. Kasi pag hindi mo ito alam, may hirapan ka sa following parts ng ekstrema. These are the fundamental topics which is very important para mabilis yung pag-absorb natin ng mga bagay-bagay. So, balikan natin, meron tayong cable connection. And sa ganitong klase ng connection, so literally yung ganyang klase ng figure na makikita mo sa problem. Merong cable na nakatali, tapos naka-attach siya sa wall. Meron ka lang dyan isang force, isang anode. And yun yung force na dumadaloy mismo sa cable. Kaya kung makikita mo, same sila nung direction. Kasi obviously, saan pa ba dadaan yung force kung sakaling may force na dumadaloy sa element na to? Kung gusto niya pumunta dun sa wall, saan ba siya dadaan? Diba? Sa cable lang. So, isa lang yung anong dyan. Yung dumadaan mismo sa cable, siya na yung force natin. So, madalas nyo may encounter yan and hopefully hindi nyo makalimutan yung mga concepts sa reactions natin. Meron ding roller. Familiar ka na. Ito yung laging ginagamit sa sa mga pagkuha ng reaction. Isang pin, isang roller. So, si roller, you will see that this only resists yung movement pataas. Kasi kung ikaw ay magtutulak, maglalagay ka ng force horizontal, obviously, mag-move yan parang gulong. Pero kapag downward yung force na in-apply mo, itinulak mo pababa, yes, i-resist niyo yun. Kaya nga siya roller. And tanong, saan natin ilalagay yung direction ng reaction? So baka nakasanayan mo lang na lagi siyang pataas, pero ang totoong reason kung bakit siya pataas ay ganito. Titingnan mo yung point kung saan sila in contact. Yung part na to. Yung loob niya. Yung loob ng bilog niya. Kung izo-zoom mo yan, zoom in natin. Siyempre yung bilog, kapag zoom mo in atomic level, para na siyang flat itong dulo. Ito naman yung nakapatong sa kanya. Yeah. Saan sila in contact? Sa part na to. Ngayon, ang reaction natin, lagi yang perpendicular to the surface of the support. Sa support, hindi sa kung ano yung nakapatong or kung ano yung kino-consider mong object. So kung isusumo pa kasi yan, itong part na to, flat na yan. Horizontal na yan. Ibig sabihin, kung perpendicular pala sa kanya lagi, di automatic, pataas. Kaya kung mapapansin nyo sa kasunod na side, or kasunod na reaction, nakita mo, ang support, naka-incline. Ano nangyari sa reaction? Diba? Perpendicular sa kanya. Right? So, i-a-apply niyo yun. Hopefully, matandaan mo, i-a-apply niyo yan sa lahat ng situations. Sana mapansin nyo yung mga sitwasyon na kailangan nyo lang i-apply yung concept na to. Hindi yun nandyan for display. Dapat ma-realize mo kung bakit siya nandyan.
Baka magtaka ka, sir, bakit po isa lang? Di ba dapat dalawa? So note mo na ito ay isang smooth support. When we say smooth, nakakita ka na ng smooth na bagay, meaning frictionless. Siya ay hindi nag-resist ng sliding motion dito sa part na to. Pataas at pababa. Kapag may taong tumalyo dyan, or kahit anong weight, ano ang tendency sa object na to? Mag-slide down. Kasi nga, smooth. Ibig sabihin, ang resistance niya is isang direction lang. Hindi na kaya mag-resist ng paganto. Ang kaya niya lang ay, yes, yung pagano. Yung perpendicular lang sa kanyang surface. Parang yung nangyari sa roller. Okay? So kapag mga smooth support pala, para lang din siyang roller. Tatandaan mo. Iba yan kapag sinabi sa problem, support lang. Tandaan nyo, iba ang smooth support sa support lang. So kapag may nakita kayong ganitong figure, huwag nyo agad isipin na siya ay ganito. Okay? Hindi automatic na one anon lang. Kasi kapag may friction yan, hopefully naaalala nyo sa physics, ang friction laging parallel sa surface. So possible ka magka-friction kapag hindi smooth, pataas. Depende sa movement. So pababa ang movement dahil sa gravity. Yung friction, pataas yan. So kaya siya walang friction dahil nga smooth. So sana hindi kayo maligaw pag may na-encounter kayong problem. So hopefully pag may ganon, maipaliwanag natin. External pin and yung internal pin. So both of these have the same characteristics except that yung external pin nag-act externally. Yung internal, based on the connection itself, you will see na nasa loob siya. So, ang characteristics ng internal and external pin, kaya nila mag-resist ng horizontal and upward motion. Yes, alam natin yun. But hindi nila kaya rotating. So, hindi naman kailangan na rotate talaga siya literally, na umikot siya na pag hinawakan mo, gagawin mo siya, nababaliktad mo yung handle natin. Sa analysis ng ating structures, lalo na sa civil engineering, para makonsider na pin ang isang reaction, hindi mo kailangan mapaikot yan. Kahit gumalaw lang siya ng sobrang liit, kahit 0.0001 degrees. Ito ay analogy lang. Okay? Kahit maliit lang yung inikot niyang angle, pwede mo nang consider na pin. Okay? Yan yung idealistic natin. So, again, basta kaya niya, may capability, pwede mo nang consider na pin reaction. Pero sa analysis natin, usually, makikita mo naman sa drawing, ganito na rin, hindi na rin kayo niloloko ng drawing most of the time. Kapag ganito, pin yun. Kapag ganito yung mukha ng drawing, yes, pin as well. Paano naman kapag support? Usually, ganito na rin yung figure, pero ano ba yung characteristics niya? Just like how a fixed support will do in real life, yung ideal fixed support, kasi sa totoong buhay, apply mo din na sobrang laking force. Siyempre, sobrang bigat, kaya nga bumabagsak ang mga building, di ba? Kasi may certain limit yun. Pero ideally, sabihin natin walang limit yun. Kaya niyang i-resist yung moment, yung rotation. Gusto mong i-rotate itong bakal na to, o kung ano mga element yan, hindi niya kaya. Okay? So, fix yan. Merong moment, merong translation, yung movement sa X direction, and sa Y direction. Hopefully, na-recall yung mga knowledge natin sa reactions. So, next naman is yung sa analysis. Paano tayo nag-analyze sa mechanics? So, sabi natin, o alam natin, para mapunta sa equilibrium ang isang body, which is yun ang gusto natin mangyari, is stable, hindi gumagalaw. Kaya nga, ang tawag natin, mechanics of rigid bodies kasi hindi gumagalaw yung body. Walang nangyayari. Dapat balance yung forces. So, anong tinutukoy niya doon? Yung net force, dapat siya ay zero. Net force. Kasi kung alalahanin mo sa physics and sa dynamics, ano ang nangyayari kung ang net force mo ay hindi zero? Hindi siya zero. Yes?
based on Newton's law, mass times acceleration, pag hindi zero yung net force, magkaka-acceleration, mag-accelerate yan. Bawal, di ba? So, bawal maging hindi zero yung net force. Dapat zero talaga siya. So, doon natin nakuha yung mga summation ng forces. Sa moment, same concept lang. Kapag hindi zero yung moment mo dyan, iikot yan. Iikot-ikot yan, di ba? Ang moment nagkakos na rotation. So, para walang nangyaring ikutan, dapat zero yung moment. So, it will reflect kung ano yung may experience ng buong system natin, ng buong free body diagram. Depende kung ang moment ay zero or not. So, usually dapat zero yan. Kasi pag hindi zero, kaglag. Sir, ang dami niya, no? May X, may Y, may Z. Oo, ito yung kapag ang gusto mong i-analyze yung 3D. Pero sa atin naman, sa engineering, or in general, hindi naman always, sabihin natin 90% of the time, ang pinag-uusapan natin ay coplanar forces. Ano ibig sabihin na coplanar? Alam mo na yun. Kapag sinolve mo yung problem, tapos ganito yung ginamit mong equation, so for sure nagawa nyo na dahil nag-statics na kayo. Summation ng forces sa X, summation ng forces sa Y, summation ng moment. Coplanar yun. Ano bang ibig sabihin na coplanar? Lahat ng forces mo nag-act sa iisang plane. Hence the name, coplanar. Ibig sabihin, kung 2D yan, beam mo, di ba side view lang yan, 2D. Di ba? Lahat ng iyong support or lahat ng iyong support ng forces mo, coplanar, pare-parehan silang nag-act sa isang plane. So kung gagawin mo 3D or naka-isometric, halimbawa ito, ano ibig sabihin ng coplanar? Parehas silang nag-act sa isang plane. Kumbaga, flat, naka-lay down. Walang mga angle, pare-parehas. So yun na yung common mo nakikita. And that is what we are doing kasi yun din yung way para mapasimplify natin yung analysis. Because kapag naging 3D na yan, yung pagiging complex na pag-solve ng problem ay sobrang nagiging complicated. Hindi siya multifold yung kinihirap ng problem. Hindi na usually okay yung ganito lang. Gumagamit na tayo ng vector mechanics. Which is, I do not think yung daanan niya na, pero medyo complicated na. So hopefully, marunong na tayo doon sa mga parts na yan. Hopefully, na-recall mo na kung paano siya ginagawa. Summation ng forces ng X and Y and summation ng moments. Dahil after nyan, discuss naman natin or alamin na natin about sa mechanics of materials. Di ba gusto mo or gusto sa statics external? Dito, internal. Concerned tayo ano yung nangyayari sa loob ng isang element. For example, sa beam na to. Beam ka, may support. Gusto nating malaman ano yung nangyayari sa loob. So, ang ginagawa natin sa strength of materials, nagka-cut tayo doon. Cut mo. Kapag kinat mo yan, ma-expose siya. What do you mean by expose? Naputol. Naputol siya. Yan. Tapos sa kabilang side, siyempre, yung kabilang naputol na part, ito din. Na-expose. And at the same time, kapag na-expose na yung cut na part, maglalagay ka doon automatically yung pinatawag natin internal resultant loadings or internal reactions. Itong isang body na to, consider mo, nag-cut ka ng section, ano nangyari? Tumagas yung mga arrow, yung mga forces. Okay? Complicated yung ganyang part. Ang gusto lang natin makita dito or ma-realize, kapag nag-cut ka sa extrema, automatic ilagay mo. Automatic maglagay ka dyan ng internal resultant loadings. So deep inside kasi dyan, meron mga forces na nag-act dyan. Yun yung gusto natin yung ipakita. Ano yun? Merong apat. Meron tayong normal force, shear force, torsional, and yung bending. So yung torsion and bending, parehas silang moment. So ano ba yung normal force? So si normal force, siya yung klase ng force na nag-act perpendicular sa cross-section. So ito yung beam natin, for example, ito na yung cross-section niya.
Gawin nating ISO. Nasaan dyan yung normal? Perpendicular. Nasaan yung area? Itong part na to, ito yung area. Yan. Yan, ito yung area. Gali tayo ng area. Para maging perpendicular, dapat yung angle, yes, 90 degrees. So, normal force ang tawag natin dyan. Or, kung nalagyan dito, nakaganon. Normal force. So, hopefully, may idea na. So, kung ilalagay mo siya dito, sa nakat na section natin, it should look like this. This is your normal force, tawagin natin N. Meron pang iba, yung shear force. This one lies in the plane of the area. Yung busy plane of the area, parallel. Nagkukos siya ng sliding. Umi-slide. Paano ba? Kailan ba nag-slide? Di ba yung parallel? Ganito. Ayun. Ito yung cross-section natin. Nag-slide siya din. Parallel siya. So kung titignan mo siya dito sa ISO, paano? Ay. Or, kung gusto mo makita siya dito, nakaganto. Yung shear. Ang tawag mo dyan. Okay? So, depende sa orientation, hindi automatic na kapag pataas, shear na. Kapag pahiga, normal force na. Nangyari lang to kasi yung ating object nakahiga. Para pag nakatayo. Yes? Diba? Baliktad syempre. Ano na yung perpendicular sa cross-section? Ito yung cross-section. Halimbawa, column yan. Column. Siyempre, patag yan. Wala na kung nakahiga column, diba? So, ano na yung loadings natin? Ano na yung perpendicular? Ito yung surface mo. Yan pa yung pataas na. Ito na yung normal. Yung shear, siyempre, siya na yung pi. Yan. So, hindi fixed na nakapataas, shear na, baba, at horizontal, shear na. It depends sa cross-section. So, ang palatandaan talaga dyan, perpendicular sa area ang normal force, parallel naman ang shear force. Punta tayo sa torsion. Si torsion is yung moment, caused by twisting. Anong effect niya? Halimbawa, ito yung ating column. Na-twist. You know? Ay, na-twist. Okay. Nakita mo yung nangyari. Iniikot mo siya. Kapag nagpipiga ka ng labahin, di ba ikaw ito? Piga ka ng labahin. Iniikot mo yung labahin. Ba, tinitwist mo para mapiga, lumabas yung tubig. Okay? Yun yung torsion. Torsional moment. So, inikot mo yung beam about its cross-sectional area. So, twist. Yan, pag pinapatandaan mo dyan, ha? Twist. So, pag tingnan mo yung beam, yung cross-section, front view, nag-front view ka. Anong front view nito? Square. Square. Yan. Nasaan ang torsion dyan? Yes, pag ganun. Okay, iniikot mo, mapipilipit mo yan. Mag-rotate. Okay? Parang rotation dito. Gagan, hayaan na natin kasi ganun nangyari. Yun si torsion. How about bending moment? Ano ba nangyayari pa nag-bend? Diba? Ito yung column. Para nag-bend. Ganun. Paano mangyayari yung ganyang bending? Anong dahilan? Nagbigay ka ng load dito. You know? Makikita mo na yung nangyari. Ay, hindi niya makikita mo sa totoong buhay. Ito yung ulo, ito yung beam. Nagbigay ka ng load. Nag-bend. So, ano nag-cause ng bending na yan? Yung bending moment. Moment or simply moment. Sa mechanics, pag sinabing moment, ang automatic doon, yung default doon, bend. So, siya kasi yung mas common, especially sa mga structures natin. So, anong pinagkaiba ni torsion? Tingnan mo yung orientation, tapos yung pagka-apply o pagka-apply ng load. Nakita mo? Okay, napapansin mo yung difference sila. Okay? Then, to bend the body. So, kapag nakita mo yung load na yun, or yung moment na yun, nagkukos ng pag-bend, hindi bending moment, pa nagkukos ng twisting, ba? Torsional moment. Okay? So, those
4 yung dapat na makita natin kapag nagkakat tayo. Pero, dahil tayo ay coplanar lang mostly yung mga problem yung analysis natin. Halimbawa, dito, nag-cut ka. Anong bending kaya ang lalabas niyan? Yung bending, or anong moment? Yung bending moment. Yun, bending moment. Okay? Kasi yung torsion, kung titignan mo to, halimbawa, naglagay ka ng load. Yan lang, imagine mo. Ito yung beam. Naglagay ka ng load. Yung combo na nakikita mo, naglagay ka ng load. Kasi ka-planar yung analysis natin. 2D lang. Anong rotation ang makakos nito? Diba obvious naman, magbe-bend. So in general, sa mechanics, kapag nag-cut tayo ng isang section sa ating element, ang ma-expose na forces or internal reactions doon ay si shear, si normal force, and yung moment. Palaging sila yung ma-expose yan. Basta, coplanar or nasa 2D ka. Once naging 3D yan, lalabas na dyan yung torsion. Okay? Si torsion naman, may sariling topic din yan. Hopefully, mabutan. Pero basta tatandaan mo ito. Tatlo yung ma-expose kapag nag-cut ka sa isang section ng ating element. Right? So, pag tayo nag-analyze, ang general step na dapat mong gawin is to find, okay? Check mo lahat ng mga forces. Make sure na wala kang nakalimutan sa mga given. Ano naman yun eh? General naman yun. And after nun, kapag hindi mo pa alam ang gagawin sa unang tingin, kunin mo na muna yung support reaction. So, ano yung gagamitin ng equation sa pagkuha ng support reaction? Summation ng forces sa X, summation ng forces sa Y, summation ng moment. Yung tatlong yan. So, gagamitin mo yan. Hopefully, or most of the time, may makukuha ka ng reactions dyan. So, kapag hindi mo alam yung gagawin, kunin mo muna yung mga reactions. So, after mo makuha ang reaction and hopefully makompleto mo, ito naman ay mamamaster mo through practice lang din naman. Pwede ka na actually mag-cut. Cut mo na. Halimbawa, sabihin na to, gustong ipahanap yung internal reaction dun sa point na to, kung saan ka nag-cut. Okay, o kung saan man gusto sa problem, dun ka mag-cut. And pag nag-cut ka na doon, magsimula ka ng mag-solve. And lahat ng analysis mo, iikot yan sa tatlong equation na to. X, Y, and moment. Forces sa X, Y, and moment. Okay? So, tingnan natin. Try natin i-solve yung problem na to and see kung paano talaga ina-apply yung nandito sa procedure for analysis. So, hopefully, basahin natin. Hindi ko na kasi siya binabasa for you. Kasi for sure, marunong kayo magbasa ng ganyan. So, babasahin niyo yan and hopefully, ma-apply natin. Pero dito tayo sa example. Kapag nakita mo yan, ano ang pinapahanap sa problem? Internal loadings. What are the resultant forces at the cross-section on point C? So, nasa point C yung pinapahanap. So, paano mo yung kukunin yung resultant loadings dyan? So, ano sabi? May shortcut or may mas mabilis na way. Pero for the sake of practice, dun muna tayo sa standard procedure. So, kukunin mo muna yung reaction. So, solve for reactions tayo. So, paano mag-solve for reaction? Meron ka equation, right? Summation ng forces sa X, summation ng forces sa Y, summation ng moments. So, doon na tayo sa summation ng forces sa X. So, obviously, dapat summation ng forces sa X is equal to 0 and pwede ka mag-assume ng positive or negative na direction. Pero ang gagawin natin, para hindi na tayo maglalagay ng negative or positive sign, automatic na nasa kabilang side ng equation, yung mga forces going to the left or to the right, kabila naman ng equal sign is yung going to the left. So same lang yan dun sa summation ng forces sa X is equal to 0. Gandahan lang, hindi ka na
problema ng mga sign. Before mo i-continue pala, expose mo muna o ilagay mo ano yung mga reactions dito. Anong support ba ang meron ka? Fix. Diba? Obvious, nasa wall, naka-fix. Di lagyan mo, mayroong vertical reaction, AY, may horizontal, AX, and dahil fix, mayroong moment. So, para ma-solve ang unang step, summation ng forces sa X, so lahat ng papuntang kanan, isa lang naman sa AX. Equate mo sa lahat ng papuntang kaliwa. Wala naman, di ba? So, 0. Okay na agad yung isa. Okay, punta tayo sa pangalawa. Summation ng forces sa Y. Magkakasunod dyan. So, depende sa problem kung ano yung magandang unahin. Pero, general na tayo. Huwag nyo munang i-overthink. As you solve ng maraming problem, again, lang yung magsisave sa inyo. Ma-realize at masasanay naman kayo kung ano dapat yung tamang pagkakasunod-sunod. Or, kapag nakita mo yung problem, hopefully, meron ka ng thing or meron ka ng ability na ma-distinguish agad kung saan ka dapat unang magsasummation ng forces or moments. So anyways, ganun din, gawin natin lahat ng mga nasa upward yung direction, equate natin sa mga nasa downward ang direction ng forces. So lahat yan magiging positive, walang negative dyan. Okay? So, ano yung pataas? Si AY. Sino yung pababa? Yung load natin. So, wala namang ibang pataas, wala namang pababa. So, yung AY yung pataas, yung load na in-apply, yung triangle na load, siya yung pababa. So, paano mo ngayon kukunin ang equivalent force itong nasa triangle? So, ang diskarte mo dyan is kunin mo yung kanyang resultant. Kumbaga, from triangular load, gawin mo point load. Or, kung gusto mo lang makuha yung equivalent niya, yun na din kasi yung resultant na tinatawag natin ng load na to, is siya yung area ng loading diagram. Yung area nitong triangle. Okay? Yun na yung resultant niya. Yun na yung equivalent point load niya. Di ba half pala yung 270 times ng 6 plus 3? 9. So, meron ka na. May makakuha ka na. So, 1 half times 270 times 9. So, 1,215 Newton. Okay? May i-write ka na. Last. So, hopefully, ganyan ang magawa ninyo kung nagsisolve. Mag-solve ka ng X and Y. Masasabi mo, masasolve ka yung polygon. So, anong gagawin natin? Summation tayo ng moment saan? Sa A. Sa point A. So, ang gawin natin, tulad ng ginawa mo kanina, yung mga magkaka-opposite ng direction, pag-equate. Okay? Lahat ng counterclockwise, equate natin sa clockwise direction ng moments. Ano ba yung mga counter kay A? Obviously, or automatic naman yung AY and AX. Since both of those forces pass through or dumadaan kay point A, wala silang moment dahil 0 ang distance. So yung meron lang is yung moment kay A itself and then yung loadings natin. Okay? So, moment kay A. Equal siya saan? Doon sa triangular load, doon na nakapatong. So, paano mo kukunin yung moment? Si moment ay force times distance. Ano yung force? Siya na yung resultant nitong triangular load, which is yung area din naman. So, ano yung area niya? 1/2. So, ganun na every time na yung makita ko yung loading diagram or naka-area yung distributed, kumbaga. Kunin mo yung area. Siya na yung katumbas na point load. Kumbaga from area loading, ginagawa mo point load. So 1/2 times 270 times 9 or kahit 1215 kung gusto mo. Di ba pag moment, kailangan mo ng distance. Anong distance? Distance from the
point kung saan ka nag-moment papunta sa centroid ng iyong area. So, nasaan ba ang centroid ng area? Ano bang area yan? Triangle. So, triangle siya. Nasaan ang centroid ng triangle? Depende kung saan ka magsisimula ng sukat. Kapag sa vertex, ang distance niyan ng centroid, let's say ito si centroid, yan ay 2/3, no? Nung length, nung base. Sabi natin base to, yung length. So, 2/3 ng base. Kapag galing naman sa nakabuka, yes, 1/3, no? Base natin. Dito sa problem, saan ang sukat natin magsisimula? Kay A, which is dun sa nakabuka. Di alam mo na. Okay. Ano yung distance? From A hanggang dun sa centroid, 1/3 ng base ng triangle or 1/3 ng 9. So, lagay mo na. 1/3. 1/3 times 9. Okay. Solve natin. It should become 1215 times 3,645 kilonewton meter. Not kilonewton, sorry. Newton meters. Okay, yun na yung sagot for the reactions. Pero hindi pa yun na pinapahanap. Kung napansin mo din, lahat na nakuha mong sagot ay positive. So sa statics, ang ibig sabihin ng positive na sagot or final answer sa mga reaction, yes, tama ka ng assumption. Tama ka ng assumption sa direction ng mga reactions mo. Ngayon, punta na tayo sa next step. Pag kompleto na yung reaction mo, basically okay ka na sa first step. First requirement para makuha yung internal loadings. So gusto natin makuha yung internal loading sa point C. So ang gagawin mo, recall natin, i-cut mo dyan. So kapag nag-cut ka sa point C, ma-expose yung left side and yung right side. And sa pagsagot nito, pwede mong gawin or meron kang dalawang solution. Yung isang solution mo, yung free body diagram mo, naka-base dito sa left side na section. Another free body diagram naman, considering itong right side. So dalawang magkaibang free body diagram, pero same lang yung lalabas na sagot mo. So dalawang yung solution. Doon tayo sa left side muna, yung kasama yung reaction sa A. So kapag din-drawing natin, nagkat tayo, di ba? Pinutol mo dun eh. Ito ngayon ang lalabas. Okay? So this is the point C. So meron diyang, sabihin natin, horizontal or normal force sa C. Normal, di ba? Perpendicular. Shear force sa C. And then the moment at C. Okay? And at the same time, kapag net mo kasi yan, syempre yung kabila, di ba, meron nakakatling yung part niya. Meron din yun. Pero sa solution ninyo, hindi nyo kailangang i-drawing ito parehas. Okay? Kahit isa lang. Ang purpose lang dito makita natin yung possibility ng dalawang solution. At kapag naglagay kayo ng directions, kapag naglagay kayo ng direction, always, at opposite dapat yung direction nitong nasa left side dun sa right side. Ganyan lagi ang gagawin mo kapag nag-consider ka ng same point pero magkaiba yung area or magkaiba yung section na kasama ng point na yun. Di ba ano nangyari dito? Nag-cut tayo sa C. Ano ang na-expose dito? Itong forces na to. Pero yung kinoconsider mong element, hindi ka puntang yun. Dito naman sa kabila, nag-cut ka, pero yung normal forces pa rin sa C, yung shear pa rin sa C, and yung moment yung nandyan. Pero, ang nakalabas na dyan o yung kinoconsider mo ng element, yung walang support. So kapag ganon, dapat opposite yung directions ng mga reaction. Napansin mo, si shear at C, magiging downward sa kabila. Yung normal, papuntang left, naging papuntang right. Yung moment, from clockwise sa kabila naging clockwise. Bakit ba? Bakit ganyan ang nangyari?
So yan ay galing sa laws of motion ni Newton. So lahat ng galaw natin dito nakabase yan kay Newton. Sabi niya, for every action, there is an equal and opposite reaction. So nang nag-cut kasi tayo dito sa scene na yan, may in-expose tayong dalawang part, but basically, kahit hinati mo sila, itong dalawang forces na to, same naman yan. Iisa lang yung tinutukoy niya dyan, yung moment at C pa rin, yung normal force at C, yung shear at C pa din. Ngayon, in-expose mo na nga sila. Kapag dyan ay pinagdikit mo ulit, dapat 0 ang maging total nila. Bakit? Bakit required? Again, imagine, what if sa part ng beam na to, hindi 0 yung total forces? Yes? Kakalas yan. Diba? Para maging stable yung internal resultant loadings natin, dapat 0 yung magiging total nila pag pinagsama. Yung na part na kinutulad. Bakit may value pa din, sir? Yes, meron pa din. Again, yung laws of motion ni Newton na yun will pertain sa part na or sa situation wherein nag-cut na tayo. Sa totoong buhay, meron talaga nag-act sa loob niya. Pero kapag kinat mo na kasi, which is, ito yung ginagawa natin for the purpose of analysis. Gusto mo ma-analyze yun. Okay? So kapag nag-analyze ka, tatandaan mo yung concept nito. Huwag yung overthink. Basta kapag upward sa kabilang side, downward. Kung pupuntang left sa kabila, right side. Sa kabilang side naman, on the other side naman ng araw natin. And kahit naman makalimutan mo yun, okay? Ano ba ang purpose ko bakit sinasabi? Para makabilis yung pag-solve ninyo. Hindi na mag-negative, kumbaga. Halimbawa, sunod mo sa part na to. Hindi kapag solve mo sa kabilang side, maitama mo na agad yung mga arrows, hindi na yung mag-a-assume ka tapos mali yung assume mo. So, automatic, halimbawa sa part na to, may na-solve ka, tapos na-correct mo na yung direction. Kapag sinolve mo siya dun sa kabila, sundin mo na yung concept na to, na dapat lagi silang opposite para hindi na mag-negative yung sagot. Okay lang na mag-negative in general, but still, was okay na nakapositive na siya agad para hindi na tayo magkalito sa mga directions ng forces na to. Anyways, ito na nga, exposed na. May reactions ka na. Ito yung hindi mo dapat kalimutan kapag nagka-cut ka. Once you cut a section to find the internal resultant loadings, lahat ng forces, lahat ng reaction that is originally existing doon sa element, lahat ng mga forces na nakalagay na dyan beforehand, wala kang tatanggalin, wala kang dadagdag. So, di ba may nakapatong na load doon? Ilagay mo. Meron, ilagay mo din. Pero notice that yung load natin, cut din. Diba? Sa left side, kapag nag-cut ka sa C, yung matitirang load mo, triangular. Dito sa left, pag nag-cut ka, ang matitirang load mo, trapezoidal. Okay lang yan. Okay? Yan, syempre, huwag mo kalilimutan yung reactions. May reactions tayo kay A. Diba? Yung tatlo. Dito sa kapila, wala. Cantilever shake. Nakalutang mo. So, okay lang. Ang length, ligay mo natin. 3 meters. Itong sa kabilang side, 6 meters. Kaya si connect. And kapag nabuo mo na yung free body diagram, ang next mong gagawin is to complete the data. Except syempre sa pinapahanap. Yung pinapahanap sa atin, itong tatlo. Yung resultant sa C. Yung shear at C, normal force at C, tapos yung moment at C. Okay yan. Anong sila? Sadya pala. Kung alalahanin natin sa mathematics, kapag meron kang tatlong kaya mo siyang isolve kapag meron ka tatlong equation. Di ba meron tayong tatlo? X, forces sa X, Y, tapos moment. So, okay pa tayo doon. Hayaan mo muna. Yung loads natin, hindi pa kompleto. Yung reaction sa A, meron ng AY, AX, tapos moment sa A. Para yung load mo, alam mo na nasa taas yung 270, sa kabilang side 0, kasi nga triangle. Pero dito sa point C,
sa part na to, dito sa part yun, meron pang height yan, hindi mo nga lang alam yung value. So, need mo kunin yun para makuha yung total load natin. Diba, kailangan, di ba, sinasolve natin yung area para makuha yung force. So, need natin ng height sa part na to. So, para makuha yan, gagamit ka ng ratio and proportion. So, kapag meron kang triangle such as this, yung makikita mo sa figure, pwede mong gamitan ng similar triangles. So, this is your triangle. Sabihin natin, ang base niya, 9, tulad na nasa figure, 6 plus 3. Ang height ay 270. Ano ang gusto mo makuha? Ano yung height sa point C? Nasaan yung point C? Mula dito sa nakabukang side, sa A, siya ay 3 meters. Pero mula kay P sa dulo, sa 0, siya ay 6 meters. So, paano natin kinukuha yung height sa part na ito? By ratio and proportion. I-ratio lang natin yung dalawang triangles. Itong triangle na to, yung malaki. Okay, yung opposite, yung height, tapos yung base. So, 270 over 9. I-equate natin sa ratio naman ng mas maliit. Saan? Ito. Ano yung height niyan? Ano? Sabihin natin y. Kasi gusto mong hanapin. Divide natin saan? Sa 6. Yung base niya. Okay? So, here, with this equation, makukuha mo na yung y as 118 Newton per meter. And kapag ganyan na, yung nangyari, lagyan mo na siya dito sa yung loading diagram. 180 Newton per meter. And sa kabilang part, dapat 180 din. Again, sa isang point ka lang nagputol. Dapat same lang yung application or yung magnitude ng load na i-apply ko. Hindi mo ibabaliktad din ha, tulad ng ginawa natin dito sa moment. Ito ay nag-cut tayo sa mga internal resultant loadings. Ito namang forces na to, sila ay originally nandiyan na. Okay? Itong tatlong to, sila ay na-expose dahil nag-cut ka. Yung loading na nakapatong, nandiyan na yan ever since. So, kapag ito na ang iyong diagram, halos kompleto na yan. Tatlo na lang yung anong pwede mo na ulit isolve yan using the 3 equilibrium equations. Dito muna tayo sa left side. Okay? Mas mabilis yung right side, pero for the sake of practice, dito tayo sa left. Eh di, summation tayo ng forces x, di ba? Lahat na papuntang right equals papuntang left. Ano ba yung papuntang right? Yung arrow na to. Ano to? Yung AX. Equal siya saan? Papuntang left. Ano yung papuntang left? Na tinutukoy dyan? Yung thermal force at C. Equal sila saan? Diba? Equal sila sa isa't isa. Eh kaso alam mo na si AX, 0. Eh di ibig sabihin yung NC, 0. Tapos agad sa isa. Punta tayo sa summation of forces. Sabay. Lahat na upward forces equals to downward forces. Ano yung nag-pertain sa upward? Yung shear at C. Tapos yung reaction natin sa A, yung AY natin. So may AY, may shear at C. Pwede mo ilagay. AY plus shear at C. Okay? And then, equate mo sa mga downward forces, which is the area of this shape or this trapezoid. Eh kaso, di ba aware ka naman na mahirap or mas complicated isolve yung centroid ng trapezoid. Nakakailanganin mo mamaya sa pagkuha ng moment. Di ba si moment, force times distance, and kapag ang loading mo ay naka-area, hindi point load, kailangan mo yung centroid. Kasi nga, ang distance is from the centroid papunta sa kung saan ka nag-movement. At kung gano'n, hatiin mo siya para mabilis or mas mapadali ang trabaho mo. Pwedeng into 2 triangles, ganyan. Or pwede rin isang triangle, isang rectangle.
Sulat mo sa figure. So, i-extract mo, ganito yung shape. So, meron kang dalawang area. Okay? Ano ngayon ang height nitong rectangle? Yes, 180. So, sana nakikita. Na-imagine yung 180 na nakuha mo kanina. Ano naman yung height na matitira to sa taas? Di ba 270 yung total? Yung 270 mula sa ilalim. Tinanggalan mo ng 180. Yes, tanggalin natin. So 70 minus 180, 90. And yung length ng base is 3 meters based on this figure. Kapag okay na yan, pwede na. Kunin mo na yung downward forces, which is simply the area. So, paano mo yung area ng loading mo? Yun, downward. So, 1/2 times 90 times 3 para dun sa triangle. And then 180 times t para sa rectangle. So, simplifying, yung EY natin plus shear at C, and yung EY may value tayo niyan. Purahin ko na. Palitan natin ng 1,215. Okay? Sana yun? Yung. And 1/2 times 90 times 3 is 135. And 180 times 3 is 540. Pag iyan ay iyang isinimplify, yung shear at C will result to 540. Negative pa nga. So, alam mo na ang ibig sabihin, mali tayo ng assume. So, dapat pala si VC ay 540 Newton downward. So, pwede mo nang pagbuhin yung figure dito para hindi na siya mag-cause ng confusion later on. So, baba natin. Downward. And dito sa kabila, anong binanggit natin kanina? Kung downward dito, dapat opposite sa kabila. So, sa kabila ay magiging upward. So, bawal silang mag-same direction. Okay? Kahit naman ipag-same mo yan, kapag sinulog mo na yung mismong value, makikita mo rin naman na hindi sila pwedeng mag-same direction. So, anyways, may sagot ka na sa shear. Let's see. So, meron ka ng normal force. Punta tayo sa summation ng moments. At ano ang direction niya? Counterclockwise. So, pwede natin sabihin yung mga counterclockwise equals sa clockwise moments. So, kung nag-moment ka kay C, ano yung mga counter? Yes, yung mismong moment kay C, di ba? Then, dyan ang rotation. Ano pa? Yung EY, paangat siya, di ba? Ano effect niya? Yes, pataas din, di ba? Ano yung pataas natin? Moment sa C plus AY times AY ay, nasa yung AY, ito yung pataas na araw. Tapos yung distance, 3 meters. Equal. Equal kasi wala ng forces or wala nang nagkakos ng moment na counter. Ano pa? Yung mga downward. Yung downward loadings natin, anong effect niya? Nakita mo? Saan ka nag-moment? Dito. Dito ka nag-moment. So, yung nagkakos ng counterclockwise na edi yung downward loadings natin. Tapos yung moment kayo, nakita mo yung direction niya. So, ibig sabihin, lagay mo dito moment at A. Oops, huwag ka nang multiply ng distance. Kasi yung moment na to, yun na mismo yung moment na nagkakos ng rotation. Hindi mo na need to multiply yung distance dyan. Okay? Pwede mong ilipat yan dito kung if mo. Okay lang yun. Same pa rin yung effect. Kahit ilagay mo siya dun, same rin yung effect ng moment na yan. So, with that in place, lagay mo naman na yung moment due to the load. Kita mo na kanina na siya ay area lang times yung distance ng centroid niya papunta sa kung saan ka may measure ng rotation.
So, example, unahin na natin yung triangle. Ayan. Nasaan ba yung point C sa triangle na to? Nandito. Diba? Yun ang point C. Nasaan ang centroid ng 3 meters? Galing sa vertex? Yes. 2/3. So, 2/3 ng 3 or simply 2. Lagyan na natin. Area. 1/2 times 90 times 3 times. Okay. 2/3 times 3. So, cancel ng 3 and plus. Kasi meron pang isa yung rectangle. Nasaan ang center nito? Nasa gitna. So, yung area, 180 times 3. Distance from the centroid papuntang C, kalahati ng 3, 1.5. So, lagyan natin ng values. Ano yung moment sa C? Wala, kasi siya yung hinahanap. Ano yung AY? 1215 times 3. Ano yung moment sa A? 3465. Balikan natin para sure. 3645. Wala, balikan. 3645 plus 0.5 times 90 times 3 times 2. So this one is 270 plus 180 times 3 times 1.5. So this is 810. This 1215 times 3, yan equal saan? 3,645. So pwede silang cancel. Ang matitira sa moment sa C, 270 plus 810, 1,080 Newton meters. So here is your final answer. Right? Yan na yung sagot. Also, pwede mo rin masolve to using yung kabila. Diba? So, try natin ng very quick lang. So, mas mabilis talagang gawin kung ito yung ito-try mong gamitin. So, hopefully nadadalian kayo sa lesson ngayon kasi magandang balita yun kapag nadadalian kayo. Ibig sabihin, shield na. Medyo may foundation ka na necessary para sa kasunod na part. Kapag medyo nahihirapan ka sa part na to, which is level 1, early game, ng extrema, medyo mahirap kasi progressive tayo. So, kumbaga tuloy-tuloy ito. Pahirap ng pahirap or not necessarily pahirap ng pahirap. Dagdag tayo ng dagdag ng information. So, bawal kayong ma-stuck sa isang part. Mahihirapan kayong gusto. Anyways, yan, try natin. So, this is the free body diagram. 180 pa rin yung height. So, paano makuha? Or paano yung gagawin? Ganun din. Summation of forces sa x is equal to 0. Pero alam mo naman na, di ba, na wala namang ibang horizontal. So, ibig sabihin, yung normal sa C, 0. Right? No-brainer na yan. Wala namang ibang horizontal. Summation tayo ng forces sa y is equal to 0. So, lahat ng upward is equal to the downward forces. Ano yung upward? Shear at C. Diba? Ano yung downward? Isa lang naman, yung loading. Triangle yan. Alam mo na gagawin yan. 1/2 ng area. 1/2 ng base times height kasi nga triangle. So, 1/2 times 180 times 6. So, 0.5 times 180 times 6. So, that is 540 Newton. And, yes, di ba? Same. So, kaya nga, kung tama yung assume mo na siya ay pataas, positive yung lalabas. So, dapat same yan. Bawal maging difference yun, guys. Pag kayo ay ginawa nyo to, nagsasolve kayo, pwede nyo pan-check yan. Dapat yung kabilang side and yung kabilang side, same yung makukuha nyo. Hopefully, itry nyo talaga sa exam kasi sayang yung every point na pwede nyo makuha. Dahil may hindi lang kayo napansin. Kaya kung kaya nyo aralin parehas, kayanin sana para hindi na tayo umulit ng extrema. Kasi sayang madali lang kumuha ng resultant ng reactions So, itry mo na parehong side kung may time pa naman para may pan-double check. Okay? Summation ng moments tayo. Saan? Sa C.
So, ang gusto mo makuha, yung moment at C, which is clockwise or counterclockwise. Equate natin sa lahat ng clockwise. So, observing here, isa lang naman yung downward, di ba? Yung kumukontra kay moment at C. Yung dahil sa triangle. Iligin mo na. Moment at C, siya yung counter, yung pag ganun ang rotation. Yung nag-clockwise naman is yung triangle, which is equal to the area. Diba? Area, meron ka ng force. So, itong part na to, siya yung force. Ano yung distance? So, from the point C hanggang centroid ng triangle. So, 1/3. So, hopefully, familiar na kayo sa mga centroid. Patay tayo pag nahihirapan pa tayo sa mga centroid. So, 1/3 ng 6. So, this should be equivalent to 0.5 times 180 times 6 times 6 over 2. 1,080 Newton meters. So, that is the final answer. Ay, so yun na yung sagot for number 1. Okay? So, kapag nakuha mo na sa reaction, pwede ka na mag-cut. And using those 3 equations of equilibrium natin, pwede mo na makuha yung gusto mo. Sagot. Okay, so hopefully that is clear. Punta tayo sa next problem. We have this 500 kilogram engine suspended sa ating crane boom. Kung nasa figure. Hanapin daw natin yung internal resultant loadings on the cross section sa boom at point natin. At point E. Nasaan si point E? Ayun. Sana data niyo. So curious tayo sa kung ano ang nangyayari sa boom at point. So, sa ganitong class na problem, ang una mong gagawin, wala din na ginawa mo kanina. Identify mo yung mga reaction. So, ano ba yung mga support natin dito? Okay tayo dyan pag nakalimutan mo. Anong klase ng support ko? Pin. So, kapag pin, isang horizontal resistance, isang vertical. So, huwag masyadong i-overthink yung direction. Okay lang magkano natin. Sa A, yes, another pin. So, hopefully, distinguish. So, through practice, para masanay yung mata para malaman natin na mabilis yung reaction. So, anyways, kung marunong na dyan, good news yan. Magandang pagtay, marunong ka nang tumingin ng reaction. And meron ka ngayong 4 na anons from the get-go. Mahirap ka. So kapag ikaw ngayon ay kumuha ng, nag-summation ka ng forces sa X, sa Y, and summation ng moments, wala. May masasolve ka, pero kulang yun. Bitin yun. Bakit? 4 yung anons mo eh. 3 lang yung equation natin. Pero, pwede ka pa rin kumuha, no? Yes, pwede mo pa rin kunin yung reaction. So, try natin. So, pwede ka mag-moment sa B, pero mas madali kung mag-moment ka sa A. So, hindi po pwedeng gawin yung summation ng forces sa X. Baka gawin mo. Bakit? Bakit po hindi pwede? Dalawa yung horizontal mo na ano. So, kayo magtaka pa bakit kaya hindi pwede. Dalawa yung ano na horizontal. Di ba wala kang value na yung reactions na yan? Bawal ka summation ng forces sa X. Bawal agad-agad. Ay, di naman mamaya. Kailangan. Bawal din sa Y. Dalawa din yung ano. Ano ang gagawin mo? Try mo mag-summation ng moments. Pwedeng sa B, pwedeng sa A. Okay? So, pwede natin gawin mag-summation tayo ng moments sa A. Okay, let's try that. Summation tayo ng moments sa A. Summation ng moments sa A. Diba? So, gawa na rin natin ito ng free body diagram. Itong boom crane na to, siya ay nag-exert ng downward force. Equivalent saan? 500 kilogram. Mas yun, di ba?
times mo ng 9.81 para maging weight, para maging Newton. So 500 times 9.81. So 4,905. Sana alam na kung bakit nag-multiply ng 9.81. So 4,905 ang unit Newton. Ay, saan galing yan? Di ba? 500 kilogram times meter per second squared. Itong buong units na yan, pinagsama-sama mo, kilogram meter per second squared, yan na equivalent to Newton. So 1 kilogram meters per second squared is equal to 1 Newton. Lang yan. Sana alam na. So ako ay happy kung may sinasabi ako na nagets mo agad. So kapag may hindi kayo masundan, pwedeng itanong or mas okay din, i-research natin. Okay? Para magkaroon tayo ng resourcefulness, initiative, kumbaga sa sarili na matuto ng atin lang. Anyways, ito yung field body diagram mo. Meron kang 4 na unknowns, pero sige, goal natin kahit makakuha lang tayo ng isa muna. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi mo alam ang gagawin, magkumuha ka lang ng reaction. Although ako alam po yung gagawin dito. Sige, let's say hindi natin alam. So, nag-moment ka sa A. Sabihin natin, dahil nag-moment ka sa A, automatic, sana napansin mo, kapag A ka nag-moment, itong dalawang force sa A, wala na agad. Diba? Kasi lahat sila nakatutok kay A. Alin pa? Yung vertical sa D. Diba? Nakatutok din eh. So, wala din, diba? Matatanggal din yun. Okay? So, kung ganun pala, di isa lang yung magiging itong tabagin natin dx. So, sabihin natin, lahat ng counterclockwise equals sa clockwise. Now, try na natin. Ano yung mga clockwise? Yung pag ganun ang rotation about A. Ano yung mga nagkakos ng pag ganun? Clockwise kay A. Yung dx, tapos yung load natin, yung car na nakalagay sa frame. So, lagay mo na lahat. So, dx, ano ang distance niya from A? 1.5. Force times distance. Ano pa? Yung load natin. Clockwise din, yung nasa B. 4,905 Newton. Ang distance naman ay 3. Meron pa ba? Wala na. May kumukontra. Yung kabila, counter, wala din. So, meaning, makita mo na agad. Sabihin, mali tayo ng assume ng direction ni dx. So, si dx pala dapat, baguhin na natin dito para masaya yung mundo. Mamaya pala. So, dati si dx. So, 4,905 times 3 divided by 1.5. Pwede nyo isip-solve kung nahihirapan kayo. 9,800. So, pa-double check kung mali si sir ng type sa calculate. Kung tama naman, sige, okay lang. Tahimik na lang. Kung mali, comment nyo. Raise kayo para hindi rin magkamali yung ibang klase. Kasi baka nila tama, di ba? 9,800. Okay? So, negative to, meaning, mali tayo ng assume, dapat 9,810 Newton going to the left dapat. So, pag-uhin na natin sa part na to para happy ka araw. Going to the left dapat yung si dx. Okay? Ngayon, marami ka pang hindi masusolve dyan. Kasi nga, kulang nga yung equation mo, di ba? So, wala talaga, walang pag-asa na masolve mo agad ng isang kuhaan lang. Ano ang next mong pwedeng gawin? So, nakuha mo na yung isang horizontal sa x, malamang itong ax, masasolve mo na. Diba? Kaya na solve yan. Okay? Pero sa ngayon, hindi yan yung concern natin. Okay? Pwede mo kasing makuha yung DC kung meron ka ng dx. Uy, parang nangyari yun. So, punta tayo. Lagay natin at joint D. Yung mga gantong diskarte. Sa ngayon, hindi nyo pa na intindihan, okay lang. Pero kaya ko sinasuggest sa inyo na mag-practice kayo na mag-practice kasi hindi nyo ito makakuha ng magic.
dahil nakikita nyo na ginagawa mo gets na agad kung paano. Ito yung, kumbaga sa mga expert, ito yung tinatawag nilang muscle memory. Pag nakita mo yung problem, alam mo na yung gagawin. Hindi dahil sa ulagan mo ha, dahil sanay ka na kung paano mag-solve. So kailangan nyo yan, kung gusto nyo graduate na matiwasay sa civil engineering, hindi siya yung trip mo lang, gagraduate ka. Hindi ka pwede graduate na hindi ka marunong sa skill na yan. Dahil hanggang board exam, actually pwede kang graduate, pero hindi sa BSU. Pag sa BSU kang graduate, kailangan marunong ka yan. Dahil pag board exam, ang required sa atin, dapat mataas yung passing rate ng mga first takers natin. Dapat marunong talaga. Dahil sa board exam, required yung analytical skills na magaling ka na. Pag graduate ka na, BSU, PNEU tayo eh. So anyways, sana nakita mo na pwede tayong mag-zoom in sa joint D. Uy. Diba? So, lagyan natin joint D. Tribari diagram may joint D. Merong DC. Nakalagay dito. Ito si joint D, ito si joint C. Tapos, ilagay mo na din, meron kang DX and yung assume mo na DY. Ayun. Nakita mo na. Alam na siguro ang gagawin dito, di ba? Yes. Method of joints. Pwede. Method of joints. Sige, method of joints tayo. Ang goal mo makuha, wala kang pakialam kay DY, ang gusto mo makuha dyan si GC. So, para makuha si GC, mag-summation tayo ng forces horizontal. Pero before that, check muna natin ano yung angle. So, ano yung inclination ni DC. Pwede kang gumamit ng triangle kasi itong particular inclination na to, ito ay 3, 4, 5. Alam mo na yan, yung shape na yung perfect 3, 4, 5. Itong triangle na to. Kasi 1.5 times 2, 3. 1 plus 1, 2 times 2, 4. Or kung ayaw mo nun, pwede kang gumamit ng theta. So this theta is equal to sa triangle natin. Right? This is your theta. This is your 1.5. This is 2. 1 plus 1 from A to C. Hindi namin yung figure. So yung theta na yan ay tangent ng theta kasi opposite tapos adjacent yung tinitinan. Sa towa. So katowa, sana marunong. Kung marunong na, magandang balita yan. 1.5 over 2. So yung arctangent, at kung gusto mo makuha yung theta, pwede ka mag-flip solve. Or, sana naman, marunong na ng arctangent. Meron sa calculator natin yan. Arctangent ng 1.5 over 2. So this should be equal to 36.87 degrees. I-store niyo yan. Huwag nyo i-decimal. I-decimal ko lang kasi hindi ka siya. So, meron ka ng theta. So, kapag nag-summation tayo ng forces sa X, so, ulitin natin ito. Again, sabi natin, di ba, ginagawa natin lagi, lahat ng papuntang left, papuntang right. So, dahil papuntang left na si DX, isa lang naman ang possible direction ni DC. Go away, palayo. Tension. Wala naman siya ibang possible direction. So, si DX, which is yung papuntang left, equal kay DC. Kaso, incline siya. So, anong ginagawa natin pag naka-incline? Kino-component mo. So, ito yung DC sa X, ito yung DC sa Y. And paano mo siya kino-component? Yes, kung ang theta mo ay nakakabit sa horizontal, si theta na sa horizontal naka-angle, naka-base. So, para makuha yung horizontal, yung DCX, syempre, tingnan mo yung triangle. Ano yung horizontal dyan? Ba? Yung nasa X. So, dapat, kapag horizontal, cosine. Okay? Doon ulit yan sa SOHCAHTOA. So, kapag medyo bitin na tayo doon, hopefully, balikan natin. Hindi ko na babalikan yung basic principles kasi balikan tayo ng siyam-siyam. So, kapag medyo na-confuse ka, saan galing yung SOHCAHTOA, yung cosine na yan, recall natin yung principle. Okay, so nalampasan nyo na yun. So, sana expected ko alam na natin.
Gusto ko pa sana ituro kaso marami na, matatagalan tayo ng gusto. Pag nag-back to zero tayo, hindi na pwedeng back to zero. Cosine ng 36.87. So kapag may hindi magets, malamang yun yung topic na dapat na-guess mo na dati na hindi na na-guess mo. So, recall niya. So with this, wala na to. Kasi may dx ka, diba? 9810 is equal to dc times cosine ng 36.87. So with this, makasolve na si dc. So 9810 cosine ng kasi 12262.5 Newton. Okay? Na-solve mo si DC. And ito pala, nabanggit ko na kanina si DX, di ba wala naman siyang ibang kaagaw kunyari kundi si AX. So may value pa na din na AX. Lagyan na natin para hindi mo makalimutan. So AX is equal to 9810 or kahit dito pala. 9810 as well. Dahil wala naman siyang katapat. Si DX lang. So may AX ka na. Okay? So na-solve mo si DC. Ano yung significance niya? Okay. So using this value ng DC, pwede mo makuha si DY. And kapag nakuha mo si DY, pwede mo makuha si AY. Okay? Nakita mo nangyari? Kompleto na ngayon. Makakompleto na yung reaction mo. So, pakita natin kung paano. May DC ka na, di ba? Dito pa rin. Summation naman tayo ng forces. So, right. So, si DC, pababa, automatically, sino mag-resist sa kanya? Si DY. So, mali yung pababa. Huwag mo nang hintayin na mag-negative yung sagot mo. From the free body diagram, makikita mo naman agad-agad. Hindi pwedeng parehas pababa si DY at si DC. Ilagay mo na, pataas. Okay, so huwag mo na hintayin na mag-negative pa yan, ha? Itama mo na sa figure kung pwede namang burahin. Okay, yun ay naman, as advice lang. So downward is equal to upward. So yung downward, obviously, is si DC, 0.5, pero, diba? Ito ay yung naka-incline. So yung kailangan natin is yung patayo, okay? So sine. Or, ibabase mo sa theta, dahil sine yan, so, opposite over hypotenuse. So yung opposite ng theta, siya yung naka-sine dapat. So sine ng DCY or sine ng angle na 36.87. Equal saan? Pataas, isa lang naman, diba? Kasi nga method of joints, diba? Isa-isa lang yan. So here, masasolve mo na si dy, which is sine ng angle 7,357.5. Yes? 7,357.5 newtons. Yan si dy. So, ang goal again natin, masolve lahat ng reactions, diba? So, solve mo naman ngayon si AY. Using this whole figure. So, kanina ang ginawa natin, nasa joint B tayo. So, ang gawin mo, balik tayo. At whole. Tayo. At whole FBB. So, balik tayo dun sa buo. Okay? So, kung babalik ka ngayon sa buo, tanggalin natin yung mga exo dyan. Tanggalin natin. Yan. So, babalik tayo sa buo. Meron ka ngayon, kompleto na lahat. Para makuha yung AY, pwede ka na ngayon mag-summation ng forces sa Y. Because may dy ka na. Okay? Meron ka namang load. So, mag-solve na sa AY. So, summation ka ngayon ng forces sa Y is equal to 0. So, sabihin natin, upward sa AY is equal to downward. So, pagka na rin pala natin yung direction ni dy, kasi mali na tayo, pataas siya tayo. Yan.
So, paano bang, yes, pataas si dy. So, in-assume natin si ay pataas, si dy pataas. So, lahat sila, or parehas sila pataas. Ay plus dy. Okay? And then, ano ang next mong gagawin? Equate. Ano yung downward? Yung load natin, 4,905. So, lagay mo. 4,905. Wala naman ang ibang pababa dyan. Yung nasa frame lang. So, yun na yun. Direct sub mo na lang yung value ni dy. So, ay is equal to 4,905. Ilipat mo si dy sa kabila minus 757.5. And resolve mo yung ay as negative. So, mali tayo ng assumption pala. Minus 7357.7. So, negative 2452.5. Okay? So, ibig sabihin pala, hindi pataas si ay. Mali tayo ng assumption. Baguhin na natin sa figure. Sa inyong analysis, kahit hindi nyo nabaguhin, so ang purpose kung bakit siya binabago, para okay rin yung figure natin, wala ng problema. Okay? Pero sa inyong analysis, basta ma-indicate nyo na mali yung assumption nyo, okay na yun. As long as hindi kayo nalilito sa ginagawa nyo. So si ay, siya ay, sige, lagyan natin, positive 2452.5 Newton, it should be downward, not upwards. Okay? So kung gano'n, kompleto na yung reactions natin. And once na kompleto na yung reactions mo, tulad ng ginawa natin kanina, after ma-complete si reaction, nagputol tayo. Kung saan yung pinapahanap. O, saan yung pinapahanap? Yung boom or yung internal resultant loading at least. But before we actually proceed, or before tayo tumuloy, papakita ko naman sa inyo yung isa pang way sa pagkuha ng mga reactions. Ang ginawa natin, yung standard, ito yung usual na ginagawa talaga, or ito yung general way na pagsasolve. Kapag gantong case, 4, tapos 3 lang yung equation, sinolve mo muna yung kaya mong isolve, tapos using that available data na nakuha mo si dx, sinek mo, ano ba yung kasunod na pwede ko makuha na nakuha ko si dx? Nagpo-progress ka lang. Isa-isa lang ba? Kasi nga mahina yung kalaban. So, napansin mo naman, di ba? Dire-diretso, na nakuha ko si dx, nakuha natin si dc. Na nakuha si dc, nakuha mo si dy. Na nakuha mo si dy, nakuha mo si ay. So, yun yung general method. Pwede rin naman ganito. Ito ay pang-advance na, pero ipapakita ko rin sa inyo. So, ang ginawa mo from the get-go is to copy-paste yung figure dito sa next page. From the get-go, ang gagawin mo, magka-cut ka na agad. Uy, pwede yun. Para sa advance yun. Advance ka kasi mag-isip. Cut ka dyan. So, pakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko. So, pagka-cut ko dyan, ano ang mangyayari? Expose natin ang free body diagram. Oops. So, ito yung mga goal mo sa buhay na darating yung panahon kaya mo nang gawin. Kung marunong ka na nito, wala kang talo. Pasado ka na sa estrema. Okay? Mahirap ang estrema pagkuha ng force. So, meron ka na naputol. Pinutol mo to, di ba? So, anong lalabas dyan? Meron kang A, meron kang point C, meron kang dulo point B. Nasa point B yung point load na 4905. Lagay mo na rin yung distances. This is 1 meter. Yung from C to B. And from A to C is 2 meter. Huwag mo munang ipakita yung E kasi ang goal lang naman natin ngayon ay makuha ang reaction. Ngayon, dahil nagputol ka sa part na to, ang napansin mo, yung bandang D, hindi kasama ngayon sa ma-analyze natin. Ano lang ang meron dyan? Yung nasa C. Yung pag-ganun. Okay? So, lagay natin pataas siya. So, bakit ko nilagay na pataas? Halimbawa, hindi pa natin na-solve kanina. Hindi pa natin alam na siya ay tension. Di ba tension yung DC?
Sa halimbawa, hindi mo pa alam yung tension. Based on the loading condition, maisip mo sana, or sana maisip mo, dahil si B ay pababa, anong gagawin ng cable na to? Siyempre, hihilahin niyo yung pataas. Diba? Walang magic doon. Kailangan nang hilahin pataas yun. Kaya, pataas din yun. Direction is C. So, okay tayo doon. So, this is DC. And may angle ka na dyan, di ba? So, huwag mo nang ulitin. That is 36.87. 87 degrees. And sa A, may reaction ka. Dalawa. Diba? Isang AX, isang AY. Okay? AX, tapos AY. Ayun. Okay? Sana napansin mo, ilan yung ano, isa sa A, isa sa X, AX, isa sa AY, isa yung CD. Tatlo. Pag ganyan, pwede ka na mag-summation agad ng forces sa X, sa Y, ng summation ng moments. Diba? Pero pipiliin mo ano yung uunahin mong kunin dyan sa tatlo. Pipiliin na natin. So, ang diskarte mo dyan, okay? Mag-summation ka muna ng moment. Now, kung hindi ka pa sure kung ano dapat talaga yung unahin, itry mo na lang kahit saan. Summation ng forces ka muna sa X. Itry mo, summation ng forces sa Y. Kapag ginawa mo naman na kasi yung mga equations doon, isa mo ma-realize, dapat pala hindi mo kayo meron kasi meron sa solve agad ako. Yeah? So, tingnan mo, ano ba yung sa solve ka agad? Kung hindi ka pa sure, itry mo lang muna lahat. Take it easy. Kaya nga dapat maglaan ka ng marami kang sa pag-solve para ma-practice mo yung iba't ibang scenario para matuto ka. Huwag yung gusto natin, nag-solve tayo ng isa, gets mo na agad lahat. So, honestly, ako kasi ba matalino, ang dami, it took me a lot of problems to solve or to understand yung concepts ng sistema. Third year na ako, fourth year na ako, ginigets ko pa rin sistema at statics. Ganon kalawak. Kaya hindi mo talaga siya mamagic. Maganda, paglaanan mo talaga siya ng moments. Anyways, kapag nag-summation ka ng moments sa A, ano mangyayari kay AX at AY? Mawawala kasi naka-D sila nag-act. So, sino na lang yung ano? Si DC. Okay? And para madali ang buhay mo, i-component mo si DC. Isang DCY, patayo. Isang DCX, yung Y. So, ginagawa na natin yan. Kapag naka-incline, ikino-component natin. So, kung babalikan, sige, record na rin natin. This is your DC, ito yung theta, diba? Yung horizontal, siya yung naka-cosine, yung patayo, siya yung naka-sine. So, with this, sabihin natin, dahil this ang hinahanap mo, ano ang rotation niya kay A? Ang rotation DC kay A, diba? Yes? Pa-counter. So, ito na. Si B naman, yung load kay B, clockwise. Okay, so lagay mo na again. So DC, DCX or DCY? Yung DCX, wala. Di ba? Nag-act siya along A. So 0 yung distance. Sabihin, or ibig sabihin, si Y lang. Ilagay mo na. DCY, or kahit DC na lang. Kasi ikaw component mo naman. Sine. No? 36.87. So, yung DC sine 36 degrees, siya na yung vertical complement. Times the distance, ilan? Equal siya saan? Wala naman na ibang load. Pababa yung nasa B. So, 4,905 ang distance ay 3 meters. So, masasolve mo na si DC. Hopefully, same siya sa nasolve natin kanina. If hindi, pwede mo pagkayaan sa solving na ginawa natin. Ginawa natin. 4,905 times 3 over sine 2 times. So, 1,262 or 12,262.5 meters. So, you see, same. Ang dami natin pinagdaanan kanina para makuha ng 1,262. Although, isang equation lang naman ang diferensya. Pero, kaya mo na siyang isolve ng isang equation, diretso na. So, mapapabilis talaga yung pag-solve mo kapag master mo na yung statics.
Kaya minsan nakala mo mahirap ang exam, kinukulang ka sa oras. Pero sa totoo lang, kaya talaga siya isang mabilis. Hindi mo lang alam yung mabilis na way. So, kaya hindi enough na marunong ka lang. Dapat magaling ka talaga. Kasi yung time limit, minsan yung kaaway nito. Dapat mabilis kayo mag-solve. So, ang goal ko lagi dati, hindi pwede marunong lang ako. Dapat sobrang bilis ka mag-solve. Para kahit mabilis yung time, ayun, fast. So, may moment ka na sa A, mag-summation ka naman ng forces sa X, kahit sa Y, nasasolve mo na yung AX ka. So, lahat ng pakaliwa equal sa pakanan. So, ano yung papuntang right? AX. Papuntang left, isa lang naman, yung DC. I-component mo lang. Diba? So, 12,262.5 cosine. Diba? Yung horizontal component. 36.87 degrees. So, this should be equal to C cosine. C cosine. 9,800. Siyempre. Okay? Para naman sa forces sa Y, upward is equal to the downward forces. Ano yung upward? Yung sa DC ulit. So, 12,262.5 sine. Medyo binibilisan ko na kasi pag-gusto yung oras. So, 7 equal sa pababa yung AY and yung BY na 4,900. So, hindi ko na i-calculate ito kasi sure ako na equal siya sa nasolve ng AY kanina. 2452.5 newtons. Okay? That is your final answer. Ano bang direction nun? Downward. So, downward din naman to. So, kaya tama yan. And kapag ganito guys, okay na. Ano sabihin natin? Cut. So, mag-cut ka. Saan ang kinat mo? Dito. Ano yung may expose? Pwedeng dalawa. Pwedeng ito. Pwede rin ito. Okay? Pwedeng nasa left part. Pwedeng nasa right part. Kahit saan dyan. Sige, nasa left na lang. Kung gusto mo ma-practice, pwedeng i-practice mo yung nasa right. Sino yung lalabas dyan. So, ito yung pin or ito na yung ating element. Okay? Ano yung length niya? 1 meter. Tama ba? Yes. Yung 1 meter, sa figure natin. So, ayun din na lang. Now, from E to A, di ba? Ang distance, 1 meter. Ayun. Lagay mo E. Okay. So, at E, kapag nag-cut ka, i-expose mo ang mga forces. Nandun yung EX. Okay. Nandyan yung EY. Nandyan yung moment sa E. Ano pa ang sabi? Lahat ng loads na originally nandyan, huwag mong tatanggalin. Wala kang babawasan. Wala kang ibabawas. May nakapatong ba from A to E? Wala naman. So, ibig sabihin, ang ilalagay mo lang ay the reactions. So, si AY, which is downward, lagay mo 2452.5. And then si AX, which is 9,810 going to the left. Tama ba? Yes, to the left. Yan. Kapag ganito na, wala nang basic na to. So, hindi na natin to tatagalin pa kasi yung EX dyan, 9,800. Tama? Wala namang kapantay. Wala namang kalaban. Okay? Yung EY, automatic, yung 2452.5. Diba? Wala naman iba. 2452.5. Newton. Wala namang kalaban eh. Moment sa E. Sige, dito medyo iba. Okay? So, sabihin natin, counterclockwise is equal to the clockwise moments. About E, ano yung clockwise? Yung moment sa E lang naman. Tama? Yes. Moment sa E. Ano naman yung kumukontra? Yung 2452. Ay, yung horizontal natin, lahat yan sasagasa kay E, so walang distance. 2452. Okay. Ang distance, 1 meter. E di na din pala ang moment sa E. 2452.5 Newton meters. Okay. So kapag ikaw naman ay nag-cut, tapos ang kinonsider mo is yung kabilang side,
Same lang dyan yung lalabas ng mga sagot. 2452, 9.1, 0 Newton. Okay? So that, or those are your final answer. So, pag tayo ay nag-statics or nag-estrema na, ang kailangan natin usually sa problem is yung mga values na to. Si 2452, si 9810, yung naka-Newton meter, tapos yung naka-Newton. Kaya malaking problema talaga yung mahina ka sa statics. Dahil paano ka pupunta sa extrema part kung hindi mo masolve yung statics part? So, winawarningan ko na kayo na i-master nyo yung statics. Hopefully, ma-absorb nyo yung nangyari today. Hindi pwedeng hindi. Patay kayo sa kasunod. May kasunod pa ng problem yan. Next meeting natin i-discuss. Ito and ito. So, hopefully, kung paano tayo yung i-advance yan sa book yan, is okay. If not, okay lang din. So, sinasabi ko lang na hindi pwedeng hindi nyo ma-absorb. Hindi siya, non-negotiable siya. Okay? Dapat understand natin.